Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ng sobrang basic at sobrang dali na fried chicken na mas masarap pa sa Jollibee Part 2. Tignan nyo naman mga kuys, yung quality pa lang. Kitang kita mo na talaga na mas masarap talaga sa Jollibee. Tapos sasamahan pa natin ng gravy yan. Ang kagandahan dito sa gravy natin mga kuys, number 1, hindi tayo mabibitin dito. Tapos pangalawa mga kuys, talagang only to at pwede nating isabaw sa kanin natin. At pangatlo, mas masarap pa sa gravy ng Jollibee itong gagawin natin. Syempre matik yan mga kuys. Ito yung unang video natin sa Facebook na nag-viral. So ngayon ulitin natin ulit na mas masarap sa Jollibee yung fried chicken natin na gagawin ngayon. Ito na medyo marami lulutuin natin kaya nilagyan natin sa planggana. Yeah. Titimplahan lang muna natin siya, bababad natin. Tapos maglalagay tayo ng hibisco asin. Saktuhan lang kasi maglalagay pa rin tayo ng asin sa itlog mamaya. Tapos paminta. Tsaka chicken powder. Kung wala kayong chicken powder, pwede kayong maglagay ng mga garlic powder, onion powder. Tapos yun mga kuys, haluin lang natin maigi to. Tapos kung wala kayong kalamansi, maglagay kayo ng lemon, baka mas masarap yun. Pero tayo mga kuys, pinapakita ko lang talaga yung Pinoy way natin dito na hindi natin kailangan ng komplikado para magkaroon ng masarap na fried chicken kaysa pa sa Jollibee mga kuys. Napakasimple, wala tayong nilagay na kung ano-ano, asin paminta lang talaga, kalamansi, na kaya mong gawin, kaya mong lutuin na kahit nasa bahay ka lang mga kuys. Kahit anong part naman ng manok mga kuys, pwede naman dyan, wala naman tayong problema. Pero talaga ako, mas gusto ko yung part ng leg at saka thigh part. Bali mga kuys, yung manok na lulutuin natin ngayon, bali mga 2.5 kilo to. Tapos ito yung gagamitin natin, pinaka-breading natin. Siguro dun sa 2.5 kilo, gagamit tayo ng tag 3/4 na cornstarch tsaka harina. So hindi na natin kailangan sukatin to kasi na bibili naman sa mga tindahan, usually mga 1/4. So 3/4 yung gagamitin natin yan. 3 harina, 3 cornstarch, so 3/4. Tagwa 1/4 yung ganito. Tapos yan mga kuys, ulitin ko, walang sobrang special itong gagamitin natin dito. Hindi to first class na harina. Ay nabibili lang sa tindahan mga kuys, cornstarch. Yun lang. Tapos mga kuys, ang gagawin natin dito, hindi na tayo maglalagay ng dito ng panimpla or asin kasi meron na tayong asin dun sa manok. Tapos dun sa itlog mamaya, dadamihan din natin asin. So dito talagang harina at cornstarch lang yung pinakagagamitin talaga natin, pinaka-breading natin. Huli lang natin maigi mga kuys. Halo-haloin lang natin yan mga kuys hanggang magpantay-pantay talaga yan. Wala tayong nilagay dyan mga kuys sa cornstarch at harina lang yan. Wala nang iba mga kuys. Ganun kasimple gumawa si Kuys Joe. Tapos mga kuys, habang binababad natin manok, painit na tayo ng mantika para mamaya dire-diretso na. Mas okay sana mga kuys kung na-brine natin or nababad natin ng overnight. Pero pwede na rin yan mga kuys. Gutom na rin tayo eh. Coconut oil pala yung gamit natin. Kaya ganyan yung tsura niya. Yan, coconut oil yung gamit natin. Tapos mga kuys, gagamit tayo sa 2.5 kilo ng manok ng 4 na itlog. Pero pagka bitin na, dagdagan nyo na lang. Itong itlog ay large to. Yan, so maganda-ganda. Yan, tapos maglalagay lang tayo din ng hibisco asin dito sa sa itlog. Kahit medyo marami-rami ng konti kasi dito tayo kukuha ng panlasa para dun sa manok natin. Kasi ito nga, wala na tayong nilagay na pampalasa dito. So dito tayo kukuha sa may itlog na may asin. Ayan. Haluin na natin hanggang maging mahinis siya. Tapos mahawas ang diskarte dito, pagka nandito ka sa wet, ito lang gagamitin mo dito. Ito hawakan mo sa itlog, tapos ito yung dry. So ito mahawas, kanya ito. Sa itlog. Tapos pagka nabasa nyo ng kamay sa itlog, huwag nyo nang ihawak dito. So yung kanan yung gagamit dito para sa dry. Yan. Para hindi siya mamuo mawis. Yun yung diskarte dito sa ganito. Yan. Hindi naman kailangan sobrang hanggat maritaktak nyo pa rin. Kasi bababa pa rin doon sa mantika na pagpiprituhan natin. So yan, ganyan lang. Yan mawis ha. Tapos ang diskarte natin ulit dito sa wet. Na kamay mo kaliwa. Tapos paglipat mo dito sa dry. So wag mo nang ibabalik dito sa harina. Tsaka sa cornstarch. Ito nasa kanan para tuyo. Tanyo. Ito yung wet, ito yung dry. Takpak naman ng konting ganyan. Tapos ulit. Unahin natin yung yung mga thigh part. Tapos para sabay-sabay sila ng luto. Tapos sunod natin yung leg part. Para pantay-pantay pagkakaluto. Tapos mga kuys, kung meron naman kayong kasama sa bahay, medyo may tutulong sa inyo, mas maganda siguro. Kumbaga siya yung hawak dun sa wet, tas kayo na sa dry. Para naman talagang mas mabilis din. Tsaka mas masisigurado nyo talagang hindi mababasa. Kasi mahirap mga kuys pag nahalo dyan yung basa sa harina, magbubuo yan. Tapos mga kuys, doon naman sa sa gumamit ng mga nabibili na templado na mga sa mga fried chicken.
yung mga crispy fry, kung ano man brand yun. Okay din naman yun. Medyo maalat lang talaga din yun. Pagka medyo nalata kayo, dagdagan nyo lang din ng harina at cornstarch. Pero tayo kasi hindi na natin kailangan yun kasi mas masarap sa fried chicken ng Jollibee gagawin natin. So, itong tinuturo ko mga kuys, kahit nasa bahay lang kayo, pwede nyo gawin. Wala naman tayo ibang nilagay. Kumbaga, kayang bilhin sa mga tindahan lang mga kuys, wala tayo ibang nilagay na spices dito. So, mas magaling tayo sa Jollibee ng konti. Yan mga kuys. Thai part. Paborito ko sa talaga sa fried chicken, Thai part talaga kasi. Tapos mga kuys, pagka na-coated na natin ng pinaka-breading natin, ang importante dyan mga kuys, huwag natin patagalin yan. Kailangan maiprito rin natin agad dyan. Kasi hindi pwedeng magtagal yan kasi baka hindi natin makuha yung crispiness at juiciness niyan. Tapos pipirituin natin yan sa malakas na apoy. Isa pang technique mga kuys sa pagpapasarap ng fried chicken kaysa pa sa Jollibee, yung ganitong technique mga kuys, hanggat maaari pa nagpiprito kayo ng fried chicken, dapat lubog siya sa mantika. Kasi pangit mga kuys pag hindi lubog sa mantika, yung babalik-baliktarin mo sabay dikit-dikit sila. Katulad nito mga kuys, malaki yung kawali natin. Hanggat maaari malakas din yung apoy kasi para magulat yung balat at lumutong siya. Tapos mayat maya mga kuys, dahan-dahan nyo siyang halu-haluin. Kung may takip, okay din yan mga kuys. Kaya ginawa ko kanina mga kuys, mas pinagsabay-sabay ko yung thigh part tapos iniwalay ko yung leg part kasi mas magkaiba yung oras ng pagluluto nila. Ang importante dito sa pagpiprito natin ng manok mga kuys, hanggat maaari talaga bantay sarado din tayo dito kasi katulad nito, nagluluto tayo sa kahoy, so hindi rin natin kontrolado yung lakas ng apoy. So halo lang tayo ng halo dito. Tapos hindi natin makukuha yung kulay ng fried chicken ng Jollibee dyan. Kasi yung sa fried chicken ng Jollibee mga kuys, yung mantika nila doon. Siyempre, maraming beses rin nilang pinagpipirituan yun. Pero hindi ko sinasabi na yun lang ang laging ginagamit nilang mantika. Ang ibig ko lang sabihin, yung ginamit natin kanina ay bagong-bagong coconut oil. So yung magiging kulay ng balat ng manok natin, hindi pa natin makukuha yung kakulay ng sa Jollibee. Sa susunod na prito natin, dun sa leg part, medyo makukuha natin. Yan, pansin nyo mga kuys, kung titignan nyo, medyo mamuti-muti siya. Pero yan, halos paluto na yan mga kuys, yung ganyang diskarte natin. Gaganatin kulay, yan. Pwede na yan. Kasi pati pag fried chicken mga kuys, hanggat maaari pagkakaluto nyo, huwag nyo siya agad kainin. Kasi bukod sa mainit, pwede pa siyang medyo mag-bloody pa yung loob niya. So, kailangan nyo i-rest lang siya kahit mga 5 minutes to 10 minutes lang. Mainit pa rin naman yun para makuha nyo yung pinaka, ano niya, yung juiciness ng manok mga kuys, para hindi siya bloody. Pag kinain nyo kasi ito, luto naman na to. Kaya lang ayaw, iniwasan kasi natin ma-dry yung manok. Kasi pag dry yan, hindi na masarap yan. Tsaka hindi kayo marunong magluto pagka ganun. Ayaw na natin, gusto to. Yan mga kuys, tingnan nyo naman yung quality na pagpiprito natin ng fried chicken na sinasabi natin mas masarap pa sa Jollibee. Pero syempre mga kuys, joke lang yun mga kuys. Alam mo naman tayo, good vibes lang tayo palagi. May mga bagay lang mapinsan-minsan mga kuys na kailangan naman natin daanin sa biro, hindi naman palaging seryoso. Katulad nito mga kuys, so itsura pa lang, di ba? Masasabi ko na mas masarap sa fried chicken ng Jollibee para sa akin lang mga kuys at para sa amin. Pero syempre mga kuys, idol pa rin natin si Jollibee. Hindi natin matatalo yan. Baka sa susunod na panahon mga kuys, unahan natin si Jollibee, sa likod tayo magtayo, tas ang tawag daw sa atin Jolly Code. Yun yung comment sa akin mga kuys, sa mga Pinoy talaga naman tatalino talaga natin pag sa kalokohan mga kuys. Yan mga kuys, nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang dali na fried chicken na mas masarap pa sa Jollibee Part 2. Kain mga kuys, salamat.